Matapos ang husay sa paglikha ng tatlong Filipino artists, isang Pinoy pride na naman ang itatampok sa paparating na 14th Florence Biennale na gaganapin sa Italy. Isang karangalan na naman para sa Filipino art community ang mabigyan ng oportunidad ang tatlong Filipino artists na sina Frederick Epistola, Dennis Sigua at Yelcas na maitanghal ang kanilang mga obra sa 14th Florence Biennale 2023 sa Italy. Ayon kay Frederick Epistola, ang kanyang sining ay nagpapakita ng mga aspeto ng buhay at kultura. Si Epistola ay isang abstract expressionist kung saan ang mga obra niya ay nakatuon sa buhay at emosyon ng tao. Para kay Epistola, ang pag-e-exhibit ay isang paraan upang ipakita ang sining at maghatid ng mensahe sa publiko kaya't pinahahalagahan niya ang patuloy na paglikha ng mga obra bilang profesional na artist. Ipinahayag niya na ang Filipino art community sa kasalukuyan ay aktibo dahil sa dami ng mga art events na isinasagawa at tumatangkilik dito. Sa mga obra ni Epistola ay mayroon din siyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng ilaw at shadows, pati na rin ang sound of light. Minsan kailangan mo marinig yung ingay ng ilaw doon sa mga paintings ko. So mapapansin mo, meron siyang, may mga nag-spark or may mga liwanag doon sa mga art ko. May mensahe namang iniwan si Epistola para sa mga aspiring at kapwa artist. Mahalin mo yung sining mo at mamahalin ka rin ito at tuloy-tuloy lang sa paggawa. Samantala, isang arkitekto na si Dennis Sigua naman ay nahanap ang puso sa sining sa paraan ng paglililok. Bagamat isa siyang arkitekto sa propesyon, nahanap ni Sigua ang landas ng pagiging eskultor mula sa kanyang ama na welder. Sa pagmamasid dito, naisip niyang maaaring maglilok gamit ang metal at stones na siyang naging hakbang tungo sa landas ng pagiging eskultor. Para kay Sigua, ang pagkakakilanlan sa kanyang mga nililok ay ang galaw ng tao. Paliwanag pa niya na walang mukha umano ang mga ito dahil mahirap ipakita sa kanyang medium kaya't nagbabase ang kanyang mga obra sa galaw. Ibinahagi niya na ang Passion series ay ang pinakamabigat na kanyang ginawa. Because I feel unworthy to do this. Gagawin mo yung imahe ni Cristo na ako isang makasalanan. So, ganun siya kabigat. Naroon din ang kanyang mga obra na Knowledge is Power, Spark of Enlightenment at Kapit Lang. Nang tanungin naman kung may pagkakataong nauubusan siya ng ideya sa paggawa ng panibagong obra, ipinaliwanag niya na mayroong tinatawag na art block kung saan nagiging blanko ang utak ng isang artist at wala itong maisip. Anya pa niya na normal lamang itong mangyari kaya't mas mahirap ang pagbubuo ng konsepto. 2 taon nang nakalipas mula nang magsimula si Sigua maglilok kung saan nakarating na ito ng Davao at Cebu at ngayong taong kasulukuyan 2023 ay isa siya sa mga may obra na itatanghal sa Europa. I'm just an artist who happens to be a Filipino. You find your core, find your story, and the more interesting your story is, doon lalabas yung magaganda mong piyesa. Para naman kay Yelcas na isang visual poetry artist, tinutukoy niya ang kanyang mga likhang sining bilang electrical waves dahil siya ay isang ganap na registered electrical engineer din. Bukod dito, gumawa rin siya ng mga visual prayers na nag-uugnay sa mga tao sa Biblia sa pamamagitan ng sining. Naniniwala si Yelcas na hindi kinakailangan maging magaling na artist, kundi kailangan lamang maging kakaiba. Ibinahagi niya naman ang kanyang obra na itatanghal sa Italy ay nakasulat sa wikang Filipino para ipresenta ang Pilipinas. Nagbigay payo rin siya sa mga kapwa artists na ipagpatuloy pagmamahal sa sining. Hindi mo kailangan maging magaling sa simula, kailangan magsimula para gumaling. Gamitin mo lang yung passion mo para mag-serve ng ibang tao at doon mas makikita yung kabuluhan, yung halaga ng iyong buhay. Ang 14th Florence Biennale ay isang prestihiyosong pagtatanghal ng mga obra. Ito ay gaganapin sa ika-14 hanggang ika-22 ng Oktubre 2023 kung saan ipapakita sa exhibit na ito ang iba't ibang estilo at tema ng mga obra sa patuloy na pagpapakita ng mga artists ng kanilang galing at pagmamahal sa sining. Danny Lopez, nag-uulat para sa One Media Network.